Ayun. So, good evening sa inyo guys. Ngayon po ay Friday, August 28, 2026 at naku, laglag na naman yung index natin. So, ayaw pa rin paawat and lumampas na tayo. Below na tayo ng 6,000 level. So, baka oversold na si PSE market. So, negative 0.8% drop ulit yung index natin. And then, nag-close tayo ng 5,956.33. So, ang lalim na ng blue chips. Kawawa na naman yung mga alaga ko na blue chips dito. So, sina Jollibee, minus 4%, Meralco, minus 2%, BDO, minus 3%, tsaka si SEC. Alam ko, ang lakas din yung drop niya. Tapos, ang laki ng net foreign sale, 3.51 billion. Pero kung titignan mo, yung mga pag-uusapan natin na stocks for today, mga winners itong mga to. Ayan. So, dito nagpuntahan yung mga traders natin, especially kay Apo. Biglang sumipa, no? Pabalik yung panalo yung mga nag-accumulate sa bandang baba. Okay, panalo na naman yata majority ng mining stocks natin. Okay? So sa global markets natin, yung kagabi parang okay yung galaw ni US market. Pero ngayon yung futures medyo mix, may mapula, may berde. Tapos si European stocks parang okay naman, and then majority ng Asia markets is okay naman siya. Mixed din siya pero parang mas marami ako nakita na verde po kanina. Tapos sa cryptocurrencies, malakas pa rin. So kanina umaga yata sumampas sa 80K si Bitcoin. So malakas pa rin yung mga cryptocurrencies. Si Sol, more than 100 pa rin yung kanyang pinaka-price. Tapos Ethereum 2.5K yung nakita ko sa kanya kanina. Okay po. So, dito na lang tayo sa mga winners. So, by the way, long weekends tayo. So, yun nga sinasabi natin. So, long weekends, tapos paalis yung mga foreign investors. So, recipe para sa malakas na pullback ng index. So, diretso tayo. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, diretso na laglag yung galawan ng market natin. Anyway, hopefully, mag-recover na rin siya kasi September na, di ba? Bare months na ulit tayo by next week. Monday, wala naman tayong trading August 31. Okay, so nag-close tayo kay Apo 35.14%. Silipin natin kung sa end of the day, pinitik to. Kasi yung umaga, hindi naman to si Atlas Mining nakita ko kanina umaga na malakas. Saka meron pang isa eh. Pero si Apo hindi kasama eh. So anyway, malakas po yung closing. And then si Ionix, eto malakas din, 13.62%. Breakout si Ionix, plus 1.15 million net foreign buy. Tapos si NRCP, so nag-up din siya ng 10.4%. Meron siyang 2 million net foreign buy. Tapos si Atlas Mining, nag-up siya ng 8.78%. So meron siyang 106.62 million net foreign buy siya. Tapos si PNB, nag-up din siya ng 7.86%. So meron siyang 38.09 million net foreign buy. Tapos si PAL, ito nabubuhay si PAL, no? So may volume na naman, 6.27%. Lampas na yata to ng MA100. Meron siyang 1 million net foreign sell. Okay? So very bad pa rin yung overall picture ng markets natin. So disclaimer, sa mga bago sa channel natin, as usual, yung review is for education purposes lang po yan. So wag mong gagamitin ito as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. May risk po na involved sa market. So due diligence na lang po kung ano stocks yung gusto mong bilhin. And then, as usual, follow mo lang po ako dito sa ating Palawi Trader na YouTube channel. So pangit pa talaga yung mga big caps. Subscribe ka lang dito para updated ka sa reviews or kung sumo-join ka dito sa trading community naman natin. Okay? So maraming salamat sa mga viewers pa rin natin. Ewan ko lang mamaya kasi bakasyon. Yung granding bakasyon, mahaba. Tapos, check na lang yan. Company reviews. So, aral na lang ulit tayo over the weekends. Sample trades sa PSE market. Basic indicators, technical analysis, fundamentals yung mga risk management, and basic learnings po sa PSE market. Okay? Follow mo din po ako dito sa ating Palaboy Trader Crypto ko to para sa mga crypto related vlogs. Okay? So,
sa Facebook. Follow mo lang po ako sa Facebook account na Fluffy Trader or dito sa Facebook page para updated ka sa post. Tapos sa Twitter, ngayon lang ako nag-post. So, habol ako sa posting. Pangit kasi ng mga blue chips natin kanina. So, andito yung pinaka-summary ng, saan yung summary ng index natin? Meron na kanina. Okay, balik tayo kay PSE. Parang hindi ko na-repost ha. Okay, repost natin. So, dito na natin basahin. So, very bad pa rin sa big caps. Ang tinamaan ngayon, August 28 is finance. 1.78% drop at saka industrial, negative 1.51%. So, nag-bounce nga yung services. May good news si di ba, ICT, 0.39% and then 1.91% sa mining. So, mining pa rin yung kumakana dito sa kumarangkada sa market natin. Okay? So, net foreign buy is net foreign sell, sorry, net foreign sell na 3.51 billion. So, very bad pa rin po yung situation ng mga blue chips. Okay? Tapos basahin natin yung mga news. Ayala Land plans to launch its first residential project in Tarlac. Tama-tama para sa kanyang Paxilica. Tel, Bitro, REIT, and PLDT partner with Singapore-based to expand network interconnection in Philippines. Converge, nearly 5 billion Angeles data center has secured government green lane status after allowing faster permit processing. And then PNB is backing Livanta Renewables kasi pumitik si PNB storage in Iloilo. Okay? So, sa mga winners, ito ba yung winners natin for today? Okay. So, tignan natin Ayan, Atlas, mga mining nga. NRCP, 10%, Atlas 8. CD, walang volume niya ata to. Mahina. Okay. Doon na lang ka-invest natin yung merong volume. So, trading holiday reminder. So, wala pa tayong trading day by Monday. National Heroes Day po. Okay? So, inflation, isang bad news pa. Posibleng maglaro sa 5.5 hanggang 6.5%. Okay? So, may good news si ICT. Nag-buyback po siya ng 354 million shares after stock sinks to 2-month low. Ayan. So, sinasalo niya. Hopefully, mag-bounce. Ang dami niyang good news. Tapos, nag-expand sa Namibia, South Africa. So, nag-acquire siya ng TLG. Acquisition. TLG. Okay? So, recap. Widely expected. Nag-increase ng interest rates. Yung Monetary Board, 5%. East-West announced it will be filed for stock rights offering. 9 billion, and then car sales last month declined 2.5%. Okay? Manila Water, puro kay Enrique Rason, spends 26.2 million on share buyback. Converge Angeles Data Center joins 6.4 trillion Green Lane pipeline. So the board per kapo na to. Okay, so yun lang po. Yun lang pala yung mga na-post natin for today's trading natin. Puro si Enrique Rason yung nakikita ko dito. So anyway, mining stocks po yung pinaka-winner ulit sa PSE market. Okay? So patalastas po ulit yung Patreon channel natin, yung mga gusto ng guide sa trading sa Philippine market, sali ka lang po dito sa Patreon channel natin. Okay? So punta tayo dito sa index, mabilisang review na lang kasi medyo pangit yung majority ng stocks. So, yun na, binutas na yung 6,000 level, which is bad sign para sa PSC market. So, kung nabutas yan, saan yung next na support? Okay, ayaw mo natin, pero parang 5.7. Ayan, wala kasing walang, siguro by Monday, babalik na ito mga to. Kasi, kung mapapansin mo, madalas naman pag oversold si PSE, nagbabounce naman siya. Maglang lower high, di ba? Lower high. Okay, so ito pa lang yung pinaka-first na low. So, tignan natin kung magpa-bounce by next week. Hopefully, mag-bounce na. Oversold na si PSE market natin. Okay? So, yun. Yun yung pinaka-summary ng week natin. Talagang mahina si PSE po. Ayan. Binaba ko na yung support niya kasi breakdown. Pero kung mag-bounce yan, babalik ulit tayo dito sa bandang
pataas. Malay mo kasi September naman na by next week. Okay? So 59.56, very bad. Negative 0.8% and 3.5 billion net foreign sell po yung markets natin. Okay? So nanguna si SEC sa mga big caps. Minus 6% yung kanyang galawan po. Okay. Okay. Tignan natin yung mga winners for today. So Apo, yung nauna dito sa listahan natin. Meron dito kay Apo. So maliban sa mining stocks, binalikan siya. So nag-ano siya, nag-push back 35%. Okay? So and then next si Ionix, yung mga trending stocks pa rin yung bumabalik panalo si Apo na yung mga bumisita sa kanya. Buti hindi siya nag-breakdown pala sa ayan MA100 last time. Okay? So breakout 13.62 Ionix, NRCP 10.4%, tapos Atlas Mining 8.78%, si UPM 8.11, Paragon Mining to, di ba? So mining stocks din to. Tapos si PNB, may good news kanina. Ayan. So nag-close siya 7.86. May dividends. Okay, may dividends na naman pala siya. Tapos si MA at saka MAB 6.9%. Philippine Airlines, marami nang pumitik. Wala lang talaga sa blue chips. Ayan. 6.27%. ASI plus lang, kaya lang hindi natin pansin. 4.17%. Maynilad 4%. Pure Gold, si Maynilad pa reverse. Pure Gold pa reverse din 3.92%. Okay? APX yan sa mga mining. Market din po sila. 3.05%. Okay? So sa losers natin, si SCC yung nakita malakas eh. Ayan. Negative 6.93%. Lalim na ni naging negative sign sa kanya yung breakdown na to, no? Ayan, bumaba pa. Okay, ito pa naman yung malakas magbigay ng dividends. Ayan, nag-lay off kasi, di ba? Tapos si Bloomberry minus 4.58%, si Jollibee minus 4.28%, BPI minus 3.85%, East West, ito malalim na rin to. Minus 4.27, no? RSA 7.9. Yan, lalim. Okay. And then lastly si Petron minus 3.81. Pero si Shell parang umakyat kanina. SPNEC, trap yung galaw ni SPNEC last time, no? Okay. So yun po yung mga losers naman ng market. So ano ba, good ba or bad? Marami tayong nakita maganda yung galaw pero siguro majority nakalaglag pa rin kasi red pa rin naman yung index natin. Okay. So silip tayo sa global market. So kagabi okay nga yung galaw sa US pero ngayon mix. S&P futures 0%, the futures plus 0.04, Nasdaq minus 0.22. Okay? European stocks okay. Grabe yung no, yung bahado, yung ano ba to? Yung biglang bumaha doon sa Nepal. Yan, galing sa bundok. Hindi man lupa yun, no? Landslide. Ayan. Parang yung nangyari sa Pampanga. Ayan. Okay. So, sa Asia markets, mas marami pala yung mapula. Ayan, mapula yung Asian markets din natin. Okay. So, cryptocurrencies, Bitcoin, 79K, malakas pa rin. Ethereum, 2.5K. BNB, 706K. XRP 1.42 and then Sol 105. Okay? So malakas yung cryptocurrencies natin. Punta tayo dito ulit and quick review sa mga trending stocks. Okay, so tuloy natin. So dito na tayo sa mga trending stocks nga. So unahin natin si Apo. Buti bumalik to kasi 'di ba ito yung biglang bumagsak last time, oh. Okay, nilaro yung mga players natin dito. So, tignan natin sa 5-minute chart kung ano nangyari sa kanya. Ayan, maganda yung galaw niya. So, 9:30, nag-umpisang pumitik
Si Apo, congrats na lang po. Yung malalakas yung loob na sumalo sa kanya. Kasi okay naman yung earnings niya. Oh. Lumabas yung earnings niya. Maganda. Tapos hindi siya pinansin ng ilang araw. Hindi ngayon. Biglang sipa naman siya. Okay. So, high chance. Mag-retest dito sa 1.92 kasi ang dami niyang binasag na resistance area. At saka ang laki ng volume niya. Oh. Pinitik talaga siya. So, congrats po. Nag-close siya ng maganda yung RSI 65 and may setup din yung MACD formation natin. Okay? So, nag-close po siya 1.5 up na 35.14% and meron siya 516K net foreign buy. Okay? Next, Ionix. Magandang pabakasyon sa mga Ion holders. Pasak na yata yung yung malayo dito sa kaliwa o malapit na. So, resistance is 2.6. Hopefully, tumuloy next week kasi ang tagal na niya dito sa overbought. Oh. Okay, good earnings din to, di ba? Yung nauna, good earnings tapos ito din. Okay, so overbought 81.83 pero sumipa nga. Nag-close siya ng 2.42, up siya ng 13.62% and 1.15 million net foreign buy. Next, NRCP. So based dito sa galawan niya, ganda rin ng galaw ni NRCP natin, A1C, SCP. So nag-breakout. Ayan, breakout na siya. So next resistance dito sa 1.38. Ganda rin ng galaw niya. Parabolic na to. Si NRCP, walang trend. Pataas lang. So nag-close siya, RSI 84.88 and actually parabolic din yung MACD formation natin. Okay? So nag-close siya 1.38 up ng 10.4% and 2 million net foreign buy. Next, mining. Atlas mining, back-to-back yung mga overbought natin. So overbought din, breakout, RSI 83. Okay, kung sino yung maganda, yun yung binobomba. And then dito sa kaliwa, wala na yata dito sa kaliwa, no? Tagal na wala. Panalo yung mga investor, no? Kahit 2019 ka pa nag-invest. Kay Atlas Mining and breakout. So, ang pwede nating gawin ito yung support. 18, hirap pang sukatin, no? Talagang diretso. Yung mga galawan natin dito na lang. Kasi malakas yung sipa. Ayan. So, support based dito sa Fibonacci lang, ha. So, 21, 22, malapit doon. Ayan. 22, yung pinaka-next resistance level. Kung dire-diretso tayo kasi may malakas naman yung trend ng price action nitong si Atlas mining natin. So, nag-close siya 20.45, up siya ng 8.78% and then 106.62 million net foreign buy. Okay? Next, PNB, biglang sumipa ulit. Nag-pull back and then sumipa. Ayan, pull back. Tapos diretso pa rin yung galaw. So, breakout na ba? Ayan, konti na lang. Breakout na. Back-to-back din yung mga breakout na ito. So, lakas din ng sipa. Support niya, MA 171 yung Lapit na. Hindi ba pinitik to sa closing? Kasi may announcement and pinitik sa closing siya. PNB. Okay, baka pullback din to. So anyway, tignan mo na lang. Siguro tama lang dito lang yung resistance area pero medyo pinush nga yung price action pala. Hindi ko napansin. So anyway, so nag-close siya. Bullish yung RSI. Dito siya. Meron siya kasi upcoming dividends na 2.57. Actually, okay din yung overall picture niya. Oh. So buhay din si PNB natin. So nag-close siya 70 plus 7.86%. Malakas pala siya. 38 million net foreign buy and then si Philippine Airlines. Lakas din si sipa nito. Diretso siya, no? May investor kaya dito na malaki. O ano to? Hindi natin alam kung share buyback to. So, ito na yung pinupuntahan niya. Hindi pa naman breakout sa MA 100. Pero parang yan yung gusto niyang i-close. Yan, yung overall na gap area natin sa kanya.
Okay? So, good sign kasi volume niya buhay. Oh. So, nag-close siya 2.71. So, ito overbought din. Daming overbought. RSI 80. So, 2.71. Nag-close na 6.27% and then 1 million net foreign buy. Okay? So, yun na lang muna. Kung medyo pangit yung mga alaga natin, enjoy na lang muna yung bakasyon natin. So, hopefully, bounce na kasi oversold naman na si PSE Index. Okay po. So, yun lang muna. Bago tayo close, please don't forget to subscribe ulit dito sa ating channel. Join sa group. Kung gusto mo ng guide, crypto ko to, follow mo na lang. Facebook account, Facebook page, Twitter, and Patreon sa mga gusto ng guide. Sali lang po kayo sa group natin. Okay? So, yun lang. Maraming salamat. Happy long weekends po.